Magandang gabi po sa inyong lahat. Habang pinag-iilayan ko po kagabi yung Ebanghelyo, napatanong ako sa aking sarili, sana hindi na sinabi na may-ari ng ubasan na pare-pareho ang upa. Sana hindi na po niya ipinaalam na pare-pareho sila ng matatanggap. Kaya't napaisip ako lalo, may dahilan kung bakit ipinaalam na may-ari ng ubasan na pare-pareho ang kanilang matatanggap. Kung ating titignan ng Ebanghelyo ay hindi po ito tungkol sa pagkakapantay-pantay. At lalo't higit ang Ebanghelyo ay hindi tungkol sa katarungan. Sapagkat ang Ebanghelyo ay nakasentro sa isang tema na dapat nating maunawaan, ang kabutihang loob ng Diyos. At itong kabutihan ng loob ng Diyos ay tunay na hindi po natin maunawaan sapagkat para sa atin, ang kabutihan, ang katarungan, dapat pantay-pantay. Ang kabutihan, katarungan, dapat pare-pareho. Ang katarungan po ay nakasalalay sa kung anong paghihirap siyang may karampatang bayad. Yung po yung konsepto natin ng katarungan. Dapat kung ano yung hirap, may karampatang bayad. Kapag masyadong mahirap, malaki ang bayad. Kapag hindi masyadong naghirap, kakaunti dapat ang matatanggap. Kung kaya nga po, hindi matanggap na ang iba sa atin ay nabiyayaan. May natanggap, pinagpala, sapagkat iyon ang sukatan natin ng ating mga sarili. Pansinin po ninyo, may mga pagkakataon po, ganito po yung isip natin sa ating kapwa. Makikita natin, may bagong TV yung kapitbahay. O kaya nakita natin, meron siyang magandang cellphone. O kaya makita natin, si kumpare, bago ang trabaho, nakapag-abroad, mas malaki ang kita. Para sa atin, yung pagiging pinagpala, dapat pare-pareho tayo. Dapat pantay-pantay lamang. At kapag mas napagod, mas mabait, dapat mas pinaboboran. Kaya nga po, sa halip po na magpasalamat tayo sa mga bagay na ito, nauubos po yung ating panahon at lakas sa pagiging mainggitin. Kapag ang isang tao nabubuhay sa inggit, ano po ang nangyayari? Malimit po, may mga tao, gawin nyo po itong test, pagbalik nyo ng inyong mga tahanan. Pag meron po kayo isang taong suspetsya na parang naiinggit sa inyo, una nyo pong tanongin, sabihin sa kanya, naiinggit ka sa akin, Sigurado, sasabihin po ng tao, hindi ako naiinggit sa iyo, Sapagkat wala na pong taong mainggitin na aaminin na siya'y naiinggit sa iyo. Kaya, ano po ang dapat nating gawin o malaman para masabing tayo na po ay nandoon sa pagkainggit na dapat nating iwasan? Una, binubulag po tayo ng katotohanan na ang iba pinagpala kaysa sa atin. Yun po yung unang sintomas ng taong naiinggit. Binubulag siya ng katotohanan na ang iba pinagpala at ako kawawa. Na ang iba mayroon at ako wala. Sapagkat ang una nating nakikita kung ano ang meron ng kapwa, at susunod dito, ano naman ang tayo ay wala. Kaya't ang susunod po na magaganap, dahil wala kang bagay na naiisip na meron ka, ang pangalawa mong iisipin, dahil wala ako nung meron ka, dapat yung meron ka, mawala din yan sa'yo. Kaya nga hindi ba, diyan po nagsisimula, pagkatapos po ng inggit, anong susunod na mangyayari? Sisiraan ka. Yung mga tao gumaganon. Para nakaka-relate po kayo, Sabi ng mga tao. Kaya pansinin po ninyo, yung mga taong naninira, sila po yung mga taong nakita yung mga bagay na meron ka at sila wala. At dahil meron ka, ang pangalawa nilang isipin, dapat mawala rin yan sa'yo. Dapat hindi ka meron yan o wala ka yan. Kaya ang isang taong manginggitin, nabulag na nga, pangalawa,
mapupuno ng puot at galit ang kanyang damdamin. Tunay nga po, meron tayong kasabihan, mamatay ka sa inggit. Sapagkat ang inggit, tunay na hindi lamang nakamamatay. Ang inggit, nakakabulag. Binubulag tayo ng katotohanan na tayo din ay pinagpala at nabiyayaan. At dahil hindi po natin makita yon, ang lagi natin nakikita, ano ang merong ang kapwa at tayo ang wala, magagalit tayo. Magkikingkim tayo ng galit. Hanggang sa unti-unti tayong pinapatay, hindi lamang ng inggit, kundi pati ng galit sa ating kapwa. Kaya ngayong gabi, ano po ba yung gamot sa inggit? Simple po lamang. Ang gamot sa inggit, pagiging bukas palad. Malamang mag-iisip kayo, paano ang gamot sa inggit ay pagiging generous? Kapag sinabi natin bukas palad, hindi lamang sa material na bagay, kundi ang isang generous, bukas ang loob. Bukas ang loob. Taus-pusong nagdiriwang sa magandang kapalarang nakamit at natanggap ng kapwa. Kaya nga po isang test, mga minamahal kong mga kapatid, malamang sasabihin nyo, kahit kailan, hindi naman ako nainggit sa kanya. Yan. Pero ngayon, tatanungin ko po kayo, lihim po ba kayong nalulungkot kapag merong natanggap yung kapwa? O kayo po ba ay nag-e-enjoy, nakikisaya, dahil ang kapwa may natanggap na biyaya? Kaya nga po ngayong gabi, ang gamot sa inggit, tunay kang maging maligaya. Bakit? Hindi lamang ang kapwa ay nabiyayaan, kundi ang gamot sa inggit maging masaya, sapagkat hindi natin pwedeng baguhin ang katotohanan na tayo rin ay pinagpala. Na tayo rin po ay nabiyayaan kung handa lamang makita ng ating puso at mga mata ang katotohanan na ang Diyos nagbibigay sa lahat ng biyaya at pagpapala. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, lagi nating tatandaan, ang inggit nakamamatay. Ang inggit nakakabulag. Kaya sa misang ito, bantayan po natin palagi yung ating damdamin. Bantayan po lagi natin palagi yung ating pag-iisip. Kapag nagsimula na pong malungkot tayo sa magandang kapalaran ng kapwa, ito na ang simula ng ating unti-unting kamatayan. Ang dapat natin maging pag-iisip, matapos tayo maging masaya, magpasalamat. Dahil ang bawat biyaya ay patungkol hindi sa ating sariling kabutihan, kundi ang bawat biyaya ay patungkol sa kabutihang loob ng Diyos sa atin. Kinakailangan lamang natin makita ang kabutihan ng Diyos sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. At ang katotohanan, tayo man ay may kahinaan, tayo man ay maraming kapalpakan, tayo pa rin ay nabiyayaan. Tayo pa rin ay tunay na pinagpala. Kaya't laging tatandaan, ang Diyos ay mabuti. At pangalawa, ang inggit nakamamatay. Amen.